Mullicam naman ang mismong pagguho ng isang 3 palapag na bahay sa Maynila. Malapit ito sa creek at tinitirahan ng 30 tao. Panoorin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nagtipon-tipon ng mga taga-barangay 684 sa Paco, Manila sa labas ng isang bahay sa Santiago Street na katabi ng creek. Bandang 3:30 ng hapon kahapon, nangyari na ang kanilang pinangangambahan. Mahigit 30 individual ang nakatira sa gumuhong bahay na gawa sa light materials. Ang pamilya ni Juan Dilubian ang nakatira sa ground floor, habang ang pamilya ng mga kapatid niya ang nasa second at third floor. May mga senyales daw na posibleng bumigay ang kanilang tirahan, kaya lahat daw sila ay nakalabas bago ito tuluyang bumagsak. Naririnig ko lumalangit-ngit, lalo na pag naglalakad sila sa taas. Bandang 3 p.m. parang may nadulas ata sa taas. Parang nagalaw yung dingding dito. Parang napunit talaga yung hardiplex nila. Parang napupunit ng ganun. Tapos yung dos por dos na nakakapit dito sa side na to, parang natanggal na rin. Kahit na nandito ka sa baba, mararamdaman mo yung langit-ngit ba na gumagano na, yumuyuko na dahan-dahan. Kaya pinalabas ni Mang Danilo ang lahat ng nasa loob ng kanilang bahay. Halos na sa 1 linggo na yung pag-ulan, parang bumigat na po. May isang nandun sa taas, siguro puyat, pamangkin ko, ayaw. Yung nanay panik ng panik, gano'n, bumaba ka na. Tapos nung siguro hindi na nakatulog dahil kakakalabit, ay hindi na makakatulog, bumaba na. Pagbaba, siguro mga 4 o'clock na yun, nandiyan pa lang sa tindahan, bumagsak na, kabababa lang ng bata. Mag-aalas 2 po ng hapon, medyo tumatagilid na po yung bahay. Ang nandoon pong huling-huling bumaba po yung anak ko. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, pansamantalang naninirahan si Wandy at kanyang pamilya sa Barangay Multipurpose Hall. Gusto ni Wandy makapagtayo ng panibagong bahay sa parehong espasyo ng gumuho nilang bahay. Ever since naman yung condition ng creek, alam naman namin yan kasi since birth, talagang dito na ako sa ilog lumaki, nakatira. Paano kung hindi kayo payagang magtayo dito? Yun lang. Siguro mapipilitan po kami mangupahan. Sa Maynila pa rin, sinamantala ng mga tauhan ng DPWH ang pagtigil ng ulan para magsagawa ng declogging operations sa kahabaan ng Padre Faura. Tinanggal nila ang mga burak at iba pang basura na bumabara sa daluyan ng tubig. Nagkaroon din ng declogging operation sa Santa Cruz at Tondo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.